Bilang pamilyang baon sa utang pero nagpapanggap na mayaman, napagdesisyon na naming magpunta ng MOA para i-celebrate ang kaarawan ng babaeng unang kinabaliwan ni Magellan. Dito nga pala kami kakain ng lunch sa isang buffet restaurant dito sa seaside na pinamagatang La Fiesta. Umpisa natin agad ang pagiging isang professional food vlogger dito sa mga grilled. Ang kinuha ko nga pala dito ay barbecue chicken, pork, squid ball at yung isda. Umpisa natin dito sa very saucy pero hindi masarap na chicken. Sobrang tamis ng sauce at dry yung chicken. Matigas din yung karne na parang mukha ng kapitbahay mo na manghihingi lang daw ng malunggay pero buong puno ang tinangay. Next ay itong pork barbecue. Malambot at malilamnam yung pork na parang hindi siya nakaranas ng stress nung nabubuhay pa siya. Sobrang tamis lang talaga nung sauce na pagkatapos mo siyang lunukin, yayakapin ka ng mga kamag-anak mong namatay dahil sa stage 3 diabetes. Dito naman tayo sa grilled squid balls. Okay naman siya, masyado nga lang matamis yung sauce. Mas masarap pa rin yung nabibili sa tabing kalsada na pagkatapos mahanginan nangungulubot tulad ng daliri ng tropa mong tomboy na nababad sa pechay na may amoy. Charot. Next ay itong isdang tinusok sa stick. Ito yung masasabi kong wag nyo nang subukan. Sobrang matinik yan na hindi may enjoy ng boss mong masungit dahil hindi na-approve ang kanyang vacation leave. Next on our list, Japanese foods. Sinubukan kong tikman lahat ng available sa buffet nila. In all fairness, masarap naman lahat ng yan. Sobrang nag-complement yung mayonnaise na nakalagay sa top ng mga maki. Mararamdaman mo rin yung freshness at saka yung lutong ng mga gulay, prutas at meats na nakapalaman sa loob ng mga maki. Pati yung mga sushi nila, the best din. Kung meron man akong pipintasan dito sa mga Japanese foods, I think yung sausawan yun. Sobrang alat na kahit yung mga isda sa dagat na pag napatakan neto magkaka-kidney failure agad. Next on our list, finger foods. Sobrang daming available na pagkain dito sa buffet. Pero dahil napansin ko na minamata na ako nung taga-refill ng Shanghai, syempre hindi ako nagpaawat. Umpisahan natin dito sa chicken fillet. Okay naman siya, yun nga lang sobrang blunt ng flavor ng chicken. Disappointing din yung dip nila kasi ordinaryong mayonnaise lang, di man lang ginawang garlic mayo. Perfect tong ipakain dun sa kaibigan mong sexy pero ang ngipin ay bungi. Next ay itong pork Shanghai. All fairness, masarap to at hindi siya puro wrapper. Siksik yung lamang sa loob na bagay dun sa tiyahin mong maganda pero suga pa sa hatian ng lupa. Ito naman na shrimp tempura. Ito yung literal na definition ng butter na may konting hipon. Ang kapal ng breading na hindi mo na mararamdaman yung hipon sa loob. Kahit yung sausawan nito walang nagawa para bigyan to ng lasa. Deserve to ng tuyuhin mong ang macho ng katawan pero pabigat sa lipunan. Sunod nating husgahan itong fried squid nila. Ito yung hindi ko inaasahan na magugustuhan ko. Masarap siya at malambot ang squid. Hindi siya makunat na magugustuhan ng lola mo na sa tuwing magmamano ka, lagi kang sinasabihan ng antaba mo na. At ang panghuli sa mga finger foods, nachos. Masarap naman siya, yun nga lang yung sauce niya amoy Bombay. Wala namang espesyal sa nachos na to, pero yung chips niya kahit matagal na nakababad sa sauce, hindi lumalambot. Mas kaya pa nitong i-maintain yung lutong niya kaysa dun sa pangako ng politikong pabababain daw ang presyo ng bigas, pero bakit parang mas lalo atang tumaas? Sa sobrang dami ng kinain namin dito sa La Fiesta, next week ko nalang ipakita sa inyo yung iba. Nararamdaman ko kasing parang kumakapal yung mukha ko makipag-jamming sa banda. Epekto ata to nung kinain kong makapal na breading ng tempura. Charot.